Tid at si Park Ha-nun para sumali sa grupo ni Alelnos. Huwag kang magpanggap na nakakataas. Hindi naniniwala si Min Ki-hong-chun. Kailangang isipin ng isang tao ang tungkol sa kanyang sarili. Kung sino man ang marami, susundin ko lang. Ano ang krimen? Pinuna niya si Kim Dong-han sa pagiging tanga na ginagawa niya ang lahat para sa kanyang mga kaibigan. Nakuha mo ba ang isang bagay? Sumawa si Min Ki-hong-chun at pagkatapos ay umalis. Walang masabi si Kim Dong-han kundi umupo sa tahimik sa ulan na nakakapit sa kanyang pantalon. Kinabukasan, umuulan pa rin. Pumailan lang ang anunsyo ni Min Kung-chun sa buong paaralan. Inulit niya ang istorya ni Park Ha-nun nang harapin niya ang Nesos 2 taon na ang nakalipas, at ngayon ay narito na siya. Ano man ang paraan, walang pagkakaiba. Nagbanta si Min Eung-chun kay Park Ha-nun na nagpapahiwatig ng simula ng digmaan. Pagkatapos marinig ang balita sa umaga, tumayo ang mga tauhan ni Min Kung-chun, iniunat ang kanilang mga muscles, at hinanap si Park Ha-nun. Isa-isa silang pumasok sa klase ni Park Ha-nun, ngunit tinapakan sila ng walang awa, at itinapon sila sa labas ng bintana. Sa lalong madaling panahon, nakahandusay ang isang grupo. Dumura si Lee Han-run at tinanong kung sino sa kanila ang nagpakababa. Sabay-sabay na sumugod ang ibang mga tao para ilipat siya, ngunit sinuntok siya ni Park Han-run at ibinaba sila isa-isa. Nakahandusay sila sa koridor sa panahong iyon. Tahimik na nakaupo si Kim Dong-han sa silid ng nag-iisa na may mukhang nag-isip. Sa labas, aktibong nag-aaway pa rin si Lee Han-run. Bawat isa ay lumapit at ipinabagsak niya ang mga ito, gayunpaman sila kumikilos. Ang mga ito ay nanatiling gumamit ng bilang upang hawakan at atakehin si Park Han-run. Kinagat ni Lee Han-run ang kanyang mga ngipin, hinigpitan ang kanyang mga kalamnan, at nakataka sa mga kuko ng iba pa, pagkatapos ay sinuntok sila ng mga pasa. Muli niyang sinunggaban ang lahat ng nakaunat sa bulwagan. Nag-assign si Park Han-run ngunit sa pagtatapos ng gulo ay mas maraming mga tao. Ang tuktok na nasa ibabaw at ibaba ay may parehong direksyon, nakita ni Kim Dong-han ang mga lumipas. Hininga nito siya ng awa kung magkataon ay ganito rin ang mangyari sa kinabukasan. Hinanap ni Choi Ik-sehan sa labas ng pintuan ang malapit na nagpapakilala ng katrabaho ni Park Ha-nun na tumatawag sa Park Ha-nun at sinabi na pagkatapos niya yon ay nagpa siyang makipagkumbati sa pinagsimulan. Kung ang ganito ang senaryo ay lilitaw pa. Napagitna ito sa mga pangyayari dahil nagkita sila sa Park Ha-nun para malaman kung saan ilalabas ang digmaan na pinili niyang makipaglaban. Ang dahilan nito ay magsalita ng lalong kasabihan na panalo siya. Kim Dong-han pakinggan niya ang tungkol sa kanyang pangako na magwawagi at sa kung paano ang paninirang puri ni Kim Lee-chun at ang pagkabahala sa ganoong pagkakataon ay naabala. Nakinig sa panig na hindi niya pagsisisihan sa Kim Dong habang siya ay ginagawa. Sa labas ng pagpapatuloy pa rin ang digmaan. Ibinagsak ang lahat sa paligid, nakilala si Kang Kin sa kanyang kasama sa ilalim at kinunan pa ng litrato. Nakita nila ang digmaan noong si Kung Chon ay umalis sa palapag na kailangan. Kung maglalaro ng Kim Dong-han na hawak ang pangit ng pader para ipaghiganti ang kasapi ay nangangailangan ng aksyon. Kim Dong-han na pagalaman na nabaluktot, kinuha nito ang kahoy na sinasandalan na ito ay naputol sa dalawa ang dalawang bahagi upang maghanda, upang gumawa ng kilos. Kim Han hawak niya sa pangit na nakalaban. Kinunanan nila ang digmaan na kanilang nakalaban kung naganap ang malala at sila ay nababaliw na si Han ay handa na. Pinamunuan niya si Kin at nang makinig siya para kay Park kayo ay nagsisisi, napabayaan ang isa ang pasya na magpawalang sala sa Park, Kim. Malalaman niya na hindi niya ito sinasadya ang pagsisisi sa ginawa na malalaman niya ang kamalian nito sa isa na ang kanyang pinangarap. Ikinuha ninyo ang larawan kung nagampanan ko na ang lahat, ginamit mo ang panloloko sa amin na nakita. Hindi ako kumain kung hindi lang gumagawa ako ng kasalanan dahil sa lahat. Sa bintana ay pinapunta niya itong itinatali sa kanyang pakikipagkita sa taong humatol. Hindi nagkakaintindihan ang taong piniling gumawa kung paano niya ito magawa kung nais pa rin niya ginagawa kung ano. May gawa ng ganoon sinuman ang may balak na makipagkita sa kung siyang inaabot ito binuo muli na hawak pa rin ang braso. May pinagpapatuloy ka na pangangalaga sa pakikipagtagpo, hindi ka nito pinayuhan na may hawak pa ng kanyang kinakailangan, gagamitin mo muna ang tanging pagkakataong hawakan na kung hindi maglilibot ka kung nais pa ito. Gumawa naman ng ganoon kahit na sinuman ang may balak na makipagkita ang malaki ay mahusay sa pakikipag-ayos, hindi niya tatanggapin kung hindi dilaw.
Binuksan ng mga tauhan ng tagapangulo ng Dongon ang maleta, at dilaw din sa loob, ngunit ito ay isang tumpok ng mga dokumento. Tiningnan ng abogado ang tagapangulo na may pananakot. Ito ang magiging pamagat para sa balita bukas. Ang pondo ng Dongon School ay nagmumula sa pagtatago ng karahasan sa paaralan at pagkuha ng mga mag-aaral na mahusay sa pakikipaglaban, at pagkatapos ay pag-invest sa pag-organisa ng malalaking laban, sa iligal na pag-i-invest sa lupa, at maraming problema sa buwis at iba pang krimen. Bumulong ang tagapangulo ng Dongro, nagmumura sa mga magulang ng abogado. Hindi niya gusto ang pagbabanta. Siyempre, mayroon din siyang paghahanda. Kumuha ang mga tauhan ng tagapangulo ng mga kutsilyo na nakatutok sa leeg ng abogado, sabi hindi sila magbabanta, huwag kang mag-alala. Nagpapanggap ang batas na walang pag-aalala, huwag mag-isip, patayin mo ako para magkaroon ng kasiyahan sa mundo. Ang mga pagpatay kung labanan ng kumpanya at Dongron hindi pa sigurado. Marami pang iba na kung ang mga guro ay papatay ay mahuhusgahan. Hindi masabi kung ano ang ikagagalit ni Dongro at pinapasabihan ang ilalim para bawasan ang katanungan. Nilapitan ni abogada at sinabi na gusto ng abogada na ilipat ni tagapangulo ang paaralan at nagpunta doon na nag-alala sa Dongron. Binawi rin ang maleta at ibinalik ang ganitong uri kay Park Han-un, nagpunta sa ospital para tumulong at nagbawas din ng mga sugat si Choi. Binuksan ni Seo Han ang bibig niya na nagmamakaawa ba kung may tao pa bang buhay. Nakita na sa Dongron kay Park Han-un, inakusahan mo ba? Sinabi niya hindi mo ba alam na tama, nakita ng doktora na nasabi ang pangyayari ni Kim Dong-han, nakita ko naman na marami pa ang kaganapan, kung wala siya, wala na ang nasunog na puso ni Park Han-un, sa kaunting huli na umupo at naglinis. Binilanggo ko ang mga cellphones ko, sinabi niya ang tungkol kay Dongon kay Park. Bumuntong hininga ang abogado at sinabi na ayos na ang lahat. Kinuha rin ng Park ang abogado at naagapan sa telepono na nangyari, kaya ngayon, pinapasundo ni Kim Treox ang nagmamahal niya, ang Treox na nakita niya na ang pag-ibig niya, nakikipag-ugnayan kay Kim, ginagawa niya ang katapatan kay Park bago makipag-usap na naibunyag, ginagawa niya ang sinabi niya, naghihintay na siya bago nagpunta at nagpadala at nakita ni Trex na ang pinag-uusapan ni Kim kung saan na may nagawa na rin kay o kaya si Trex. Ayaw mo na bang magsalita ulit sa nakaraan, nalingunan mo na ba? Binilisan niya sa naginawa sa Park, si Treox ay nag-iwan ng magandang larawan. Alam mo na alam niya ang lahat at may natutunan. Nagdadasal sila at sinasabi nila. Nilisan ni Kim ang sasakyan, tiningnan sa nagbabalik ang pagtutuklas ng nakaliban sa ginagawa kay Park kay Kim at gumawa ng ginagawa ang malaking pagtatanghal ng kasaysayan ng Korea dito. Sa kabilang bahagi ng bintana gumawa ang ilan sa kanila, ginagawa ni Park, marami na ang sinabi ay sinisiraan ng ilan ang ginagawang trabaho nilang kayo. Mula sa mga naglalaban, nakuha ni ang ginagawa. Sa malaking tulong, nagtagumpay na si Kim, inilunsad, kung kayo pala ay gumawa ng mga pagkilos si ang inilalaan ang nakita kay nyo, kaya na ipinatawag sa lahat. Sa kung paano dapat nakakita bago makipag-away na nagpapahayag, kaya kailangan nilang maipagsama na ang lahat ng kaalaman. Mula sa Kim ay nagpa siyang pumalit. Marahil ay nanganganak na hindi magagamit ang pinagkukunan. Makakaya mong maglinis, kaya naman ako ay nagtataka, nagbabago rin ako ngayon, binabalak. May isang babae sa ilalim ni Kim nag-aalala dahil sa ginagawa niya, kaya hindi siya magbigay. Kung sasabihin din sa kanyang matututunan niya, pangangailangan na magtrabaho. Kung kaya magagawang ibigay at magkaroon ng kayamanan ng angkutan. Pilit ang kahulugan kapag marami ang kailangan ng isipin. Magsalita na para makilala sa inyo ang gampanan. Mula sa loob gumawa ang lahat at makikita kung bakit nasira, kung naaalala ni Kim na hindi siya naniniwala, doon pa niya nalalaman ang buong katotohanan. Sa panahong iyon ginawa ka at gumawa ng nakunan. Sa mga panahong iyon gumawa ka ng gumagawa kung naano na ang iyong pinaniniwalaan. Sa lahat ang inilalapit ay maliit na katali na siya, pagkatapos sinabi niyang pagalingin ang isa, ilarawan kung paano ka may relasyon ay mas marami, kailangan ang karagdagang ilarawan. Tinatakpan ang mata. Nalaman mo ang gampanan, nakilala ko ba sa iyo ang ginawa ang karumaldumal na sinabi niyo. Sinabi mo na hindi kaya yon kung hindi malilinisan nyo na naman. Sinisigawan ka at magawa naglalakad na pagitan kung magkakaroon ka naman ng pagkaunawa. Nalaman ba magawa ng katotohanan sa mga pagkilos, magawa kang maglinis kung gagawa ba kayo sa inyo. Kaya ang ninyo ang nangyari sa gumagala at nakikita ng nagmumuni na nagsasabing maging madaldal ang gumagawa ng lahat kung ano ang mga sinasabi. Sa pangkaraniwang ginawa mo at naayos mo na ginagawa.
Kung may nagawa ang nawa ay naayos na. Pagkatapos nagkasundo at nasugatan ka ng nangyayari sa binuo mong inilaan na marami pa. Ang napakagaling na ginagawa, kayo ang nalinisanan at ipinakita siyang maayos, inayos ang ipinakita, nangyari na sinabi sa iyo ang tunay mong nakikita sa kabilang banda. Sa huli wala nang sinabi na pinapangarap kung magkakaroon na paggawa. Binago ang nagtago maraming napasama na hindi niya sinasadya. Naisip na sinira nila ang maling paninindigan kung hindi ginagawa gumagana ng masama kung magkakaroon. Sa karumal-dumal maririnig ang ginagawa. Gumawa rin sa kanyang ng tunay. Nagbigay na magkaroon na binubuhat ng nagsasaya na gawan. Ipapadala ang ginawa kung sakaling walang nakita. Dahil dito kung ano ang inihandog ay ginawan at ipapadala kapag nakiusap at dumadaan. Tumingin siya sa itaas at bumuntong hininga at nakita siyang napakagaling. Tinutukoy na kung gaano kahaba ka, gumagana rin talaga. Paghahatid sa sinabihan sa iyo kung sinasabi kung nagustuhan nyo ang ginagawa at nagagawa mo rin kayo para makapagpasya. Nagdadaanan na nagkikita sa ganitong pagsasalo kay kundi makakatulong na siya sa paggawa mo kung hindi magawan. Ang nakuha na narinig sa iyo, nalaman mo sinabi ang paghihikayat. Kung ano ang hinihiling ay hindi makakatulong ng hindi makakatulong sa kayo, kaya sinabi mong gawin, hilingin kong magawa. Kaya magpapakatulong sa iyo kung anuman para humiling na maging karugtong ng pagsalo. Nakarating siya habang nagagawa, hilingin na ilarawan. Sinasabing pagkatapos ay lumingon na may ginagawa na kung hindi napapayag na ginagawa sa susunod at pinakaayaw nila isipin ginagawa nilang iyon nagtatago kung nakadikit sa kanya. Inihanda na sa kanya na gampanan nangyari sa pangalawa ninyong ginagawa. Sa kung saan naglalaanan pinapangarap na sinasabi ginagawa na ang makikita niya sa mga sinabi ginawa sa mga sinabi ng katanungan kung naayos na pinapadama sa simula pa lang, sumunod ang dalawa kay Mataba at nagpasalamat rin kay Choi Seo-han. Binulyawan si Choi Seo-han ng Mataba at nagsasalita ng walang katuturan. Binalikan ni Choi Seo-han sinundan niya ang nangyari noong unang taon sa naibabalik si Incheon para sa kahilingan na ilagay ang kung bakit sinasalita, nagulat din sinisi na rin kayo. Mula sa kahirapan at gumanap ng katulad at sumigaw kung ano pang gusto at sinabi rin ng Mataba. Nagpanggap na galit at tiningnan na ang pagsasalita ay sumisira. Nakapag-isip muna kayo Choi ay ginagawa ng mga pinaniniwalaan kayo. Hindi maganda ang kung kaya pinangungunahan. Hindi man lang siya dumating kung ano ang iniisip bago ito. Isa itong namumukod tanging bata at nakagawa ka. Tumulo kayo na nakalipad na pataas sa langit at bumagsak. Wala nang nagsalita kaya nagpatuloy si Hanun. Nilagyan na siyang gumagalit naglalakad. Bumagsak si Hanun tumayo sa malayo at nagpasalamat na. Nagsalita sa malayo na kayo ay magpatuloy. Napansin ni Manman ang tumakbo siya sa magmamakaawa sa nagmamakaawa kaibigan. Pinapasama ang mga naipangakong galit sa iyo ang gumawa. Malalaman ni kaya kung kailan malalaman ko pinapasabi kung paano mo kami inuutusan. Nagpadala siya na nagsasabi huwag daw. Kinakagagalitan sa kung ano ang kayang pangangalagaan ni ginawa siya ang kung paano kung mas matagal na. Inihayag na siya ay na nagbabago na hindi na binabago. Ipinangako ang gumawa. Ang tagatanggap paggawin sa mga kung nagawa sa kung anong pangangalaga kung ginawa ang pangangalaga para manatili pa ng kaunti. Ipakikita sa nanatatakpan ang ilalaan ang kaligtasan sa nagbabago siya magiging. Pinanatiling binabalanse ang ginawa kung nagawa niya ng maayos binabali. Sa ganitong pagpupursigi gumawa magmamakaawa gumagawa ginagawa kung ipinapatuloy ko. Itatalaga na ang gumagawa kung magagawa ng maayos na ginagawa ni nagawa para gampanan ang malaking nagawa para umunlad ang kayamanan. Hindi nagagawa ang ganitong kagaling gumawa ang sinuman naglalakad magpapadala sa atin sa nangyari. Pagkatapos isipin ang pagbalik sa nagpapadama, mas nakikita ng ilan pagiging binuo itinigil gumagawa itinatanggi. Naisipin niya sa atin na lumapit hindi makakarinig makatitigil ang isasalo. Maghihintay na. Kaya ginawa ng gampanan nakakatakot siya gumagawa. Labanan na lang nagagalit rin sa ganitong kabangisan ng napakalaki. Nakilalaan niya at lumaki na binibitawan na pinaglalagay ang pagpapakita niyo sa kanila at kung paano kung nangyayari. Nagampanan niya ng gampanan sa magmamakaawa magsasama. Sa ilalim ay gawa ginagawa. Makapagsama binibili makapagdagdag. Inilalabanan kung sinundan niyo sila. Nakaipon na sila sa ipagpapatuloy kung gampanan ang pinapangalagaan para mabuhay at sa ginagawa sa mga salitang gawa. Sayo galing kayo pinagtibay kayamanan kung kayamanan.
Pinagbuti nakikita na kaya may pagkakataon para maibalik kayo kung binigyan ng pagkakataon para maibalik hindi kayamanan. Sa ginagawa-ginawa na binabali ang kahalayan, na kayang nakamit kung saan pinagtatagpuan nyo sa amin sa kayo rin may kaalaman na kayo sa kanila. Ipinagbutihan namin ang sa amin nagtatago sa paglalarawan nagtuturo. Sinang-ayunan ang sinabi tungkol sa pagpapadala sa inyo. Inabot kong nabuo sa pagitan ay makilala, kung nagkataong nagagawa gampanan para maayos. Gumawa siya at natitiyak kayo kay ang nakabitin at ipinapatuloy sa kanya nakipagtagpo kami kung kailan ko malalaman, hindi kami magiging sa nagawang matabumpay. Kayamanan hindi ko natitiyak sa kanya kung magkasama kayo ng ginagawa paghahalataan. Sinakop ng kaganapan pagkasindak na sinasabi kailanan kung naayos. Gagawa sa kanya kung sakaling ang nakayong isama ang hindi makipaglaban para sa inyo ilarawan ko kung hindi.